Meron po tayong bagong series this month of July, and it's called Collective Unity. At napaka-importante po na maintindihan natin how beautiful when we are actually a part of, a church that is collectively united. At makikita natin kung gaano ang impact nito sa buhay ng bawat isa sa atin. So today, as part of our Collective Unity series for the whole month of July, pag-uusapan muna natin finding support in faith. Paano nga ba kapag ikaw ay nagkaroon ng desire na lumapit sa Panginoon, o when you have received Jesus as Lord and Savior, how can Salvation in the Name of Jesus, Christian Ministries Inc., help me? So napaka-importante that if you are part of this family, you know that you can be helped in your journey in faith. Ayan, so basahin natin yung carrier verse before we actually start with an opening prayer. So it is taken from Ephesians chapter 4, verse 1 to 6, and we are reading from the NLT version of the Bible. Sabi dito, therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. And may the Lord add blessing and power to the reading of His mighty word. Tayo po ay mag-opening in prayer. Panginoon, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Lokoban niyo po kami, Panginoon, ng iyong presensya at hayaan niyo, Panginoon, na maranasan namin kayo sa oras na ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na bigyan niyo po ng galak ang bawat isang nanonood, Panginoon, ng mensaheng ito. Bigyan niyo po ang bawat isa ng abilidad na maunawaan, maipamuhay ang iyong salita. At hindi po kami, Panginoon, malinlang ng mga distraction sa aming kapaligiran. Bagkus, Panginoon, kami ay tumingin, makinig sa iyo lamang, Panginoon, sa mensaheng ito. Baguhin niyo po, Panginoon, ang aming pagkakakilala sa iyo, ang aming pagkakaunawa sa buhay pananampalataya. At baguhin niyo po, Panginoon, ang anumang mali sa amin. At habang, Panginoon, pinapakinggan namin, binabasa namin ang iyong salita, ngayon pa lamang, Panginoon, maintindihan namin kung ano po yung mga dapat namin isuko sa iyo. Ano yung mga karamdamang spiritual, pisikal, emosyonal, relasyonal na kailangan po namin ng kagalingan. Na ito ay lagay namin sa iyong paanan upang ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kalutasan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng ugaling naghahanap ng solusyon sa problema at hindi pinoproblema ang problema. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong bukas sa pagbabago at paggagawa, Panginoon, ng mga bagay-bagay na maaring kakaiba at malalayo kami, Panginoon, doon sa komportableng pamumuhay namin. Turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng grasya na kami ay mabago mo at makapagpasakop sa iyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa iyong salita at inihiling po namin, Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng pagkakaisa. Hindi lamang po, Panginoon, sa SNJ or Salvation in the Name of Jesus, kung hindi sa aming pamilya, sa aming buhay in general. This we pray in Jesus' name. Amen. Isa po sa no, mailap na nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na po sa mga tahanan, ay yung pagkakaisa. Kadalasan po ng mga tahanan aking nabisita, mga nanay, tatay, mga anak o mga lolo, lola, lalo na pag extended yung family na nabisita ko, meron problema sa pagkakaisa. Ang pagtatalo ay parating nangingibabaw doon sa mga tahanan na aking nabisita o mga nakausap ko na pamilya. Ang Panginoon po ayaw niya na magkaroon ng kaguluhan sa ating tahanan. Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga po siya ay tinawag nating Diyos Ama. Dahil bilang isang ama, ang isang amang matino at nagpapasakop sa Panginoon, nagnanais yan ng pag-ibig at kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan. Walang away, walang patutsadahan, walang pasikatan, walang katamaran. Lahat ay nagbibigay ng kanilang ambag. Yun po ang nais ng Panginoon. Ngayon, huminto po tayo panandalian sa oras na ito. Tignan po natin ang ating pamilya. Tignan po natin kung ano yung, nasan tayo, saan tayo nakalagay. Maaring ang pamilya natin ay hindi yung mga kadugo natin. Maaring tayo ay mga orphans na right now. At tayo ay
nakikitira, let's say sa guardian, o nakikitira tayo sa ating kamag-anak. Step back for a while. At kung sakaling nanonood kayo sa ating streaming services sa YouTube or sa FB, pwede ka bang magkomento kung ang iyong tahanan ay nakikita mo na kulang ang pagkakaisa? At kung ikaw ay kasama namin sa Zoom dyan sa chat box, pwede mo bang ilagay ang letter Y? Yes, kung ang iyong pamilya ay kulang sa pagkakaisa. Kayong mahiya, napakaganda pong aminin natin sa ating sarili kung ano ang pinagdadaanan ng ating pamilya. Ang sabi ng Panginoon, meron pamilya akong hinanda sa inyo bukod doon sa pamilya niyong biological. Meron akong hinandang simbahan. Ito yung spiritual family na maaari mong maranasan ng pagkakaisa at ang pagmamahalan, ang kapayapaan ng isang pamilyang mas malawak doon sa biological family mo. Kaya nga sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6, tayo ay tinawag ng Panginoon. Tinawag tayo para maging anak niya. Tinawag niya tayo sa isang pamilya. Maaring ang church na kung saan ka tinawag ay dito, sa SNJ o tinawag ka sa ibang simbahan. It doesn't matter. Hanapin mo kung saan ka tinawag at ikaw ay magpasakop sa simbahan na yun. At ang sinasabi ng Panginoon dito, lalo na, I would put an emphasis on verse 3, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together in peace. Siyempre po ang mga simbahan, mga tao pa rin ang mga nag-govern nito, magkakasama, minsan nagkakatampuhan, nagkakainisan, nagkaagalitan, nag-iiringan. Ngunit ito po ay pamilya na nagkakaroon ng pagkakaisa, nagkakaroon ng maayos na pag-uusap para maasikaso ano man ang problema, ano man ang pagsubok, ano man yung mga hinaharap na mga bagay na mahihirap, lalong-lalo na ang pagsakote sa kasalanan, ang pagsakote sa pagkakamali. Dahil ang simbahang SNJ po ay nagtuturo ng mapayapang pamumuhay sa pagkapasakop sa Panginoon. Tayo po ay isang katawan, isang espiritu, iisa ang ating Diyos. At yan ay ang ating pundasyon. Tuloy po natin. So sa oras po na ito, nais ko pong i-propose, paano nga ba makakatulong ang SNJ sa iyo? Remember, ang tulong ay maigagawad lamang sa isang taong nanghihingi ng tulong. So, hindi namin kayo matutulungan kung ayaw niyong magpatulong. So, you can come to SNJ and it will guide you towards your salvation. Kung hindi mo pa natanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, then that is the first step of your salvation. At kung natanggap mo na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito yung salvation naman sa kasalanan. Number two, be your spiritual family. And number three, bring you closer to God. Now, let's expound yung mga konsepto na yan. Una po sa lahat, this church will guide you towards salvation. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 and 10, mamaya basahin natin yan sa Amplified Version. Kung maaari po kayong tumayo kung nasaan man kayo, whether it's appropriate for you to stand up just to show holy reverence and respect to the reading of God's Word, nakakadagdag din po kasi ito sa mas malalim na pangunawa at pag-absorb natin sa salita ng Panginoon. Sabi po dyan sa verse 8, for it is by grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ, that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved gracious gift of God, not as a result of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. And may the Lord add power to the reading of His mighty word. So sa pamamagitan po ng grasya ng Panginoon, remarkable compassion, drawing yourself near to Christ. So kung handa po natin tanggapin ang grasya na yan, tayo po ay maliligtas. Magpapasakop lang po tayo sa Panginoon. Mananalangin lang po tayo. At kung ang ating panalangin ay totoo na natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay magbabago. At meron tayong kasiguruduhan na kapag namatay tayo sa lupang katawan na to, ang kaluluwa natin ay pupunta sa langit. Yan po ang pangako ng Panginoon. Hindi po natin ito makukuha sa pagiging mabait. Hindi po natin to makakamkam o makakamit sa paggawa ng mga bagay na matino. Yung pag-donate, let's say, sa simbahan, pagtulong sa kapwa, hindi. It is not by good works. It is not by merit. Ang sinasabi ng Panginoon, you are saved by grace through faith.
because it is a gift of God. Regalo to ng Panginoon. Nag-decide siyang ibigay sa iyo ang regalo ng kaligtasan kung gusto mong tanggapin ito. At ang salvation in the name of Jesus, itong pamilya natin na ito, ang nais po natin ng bawat nilalang tulad ng pag-ibig ng Panginoon na nagdadala sa atin para ipamahagi ang Ebanghelyo at para maabante ang kanyang kaharian. Nais po ng Panginoon lahat ay maligtas. Lahat. Lahat ng nilalang na nabuhay sa mundong ito, magkasiguraduhan sila ng kanilang eternal destination. Their destination is supposed to be heaven. That is the perfect will of God sa buhay natin. Yaan ang nais niya. Yaan ang gusto niya so that we may be able to experience salvation na eternal at maiwasan natin ang pagpunta sa impyerno o dagat-dagatang apoy. At pagkatapos po niyan, huwag natin kakalimutan, meron pa pong ginawa ang Panginoon. Dahil hindi sapat ang kaligtasan sa Panginoon, dahil lagi pa tayo sa mundong ito. When I say hindi sapat ang kaligtasan doon sa eternal destination mo, gusto pa ng Panginoon na mabuhay ka, no, ng makapangyarihan, ng may dahilan, may kapakanan, ika nga, meron kang purpose, meron kang meaning. Kaya nga sabi niya sa verse 10, sabi niya, remember after verse 8 and 9, pinag-usapan natin yung salvation to eternal destination. Sabi ng Panginoon dito, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used. Yan po yung sinasabi nila ng Panginoon tungkol sa atin. Saan daw tayo gamitin ng Panginoon for good works which God prepared for us beforehand, taking paths which He set so that we would walk in them. Para ito po ang ating tahakin na landas. Ito yung ating lakbay. Walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. So immediately after ikaw ay maligtas, magkakaroon ka ngayon ng realization kung ano ba yung dapat mong gawin sa buhay. You will find your meaning. You will, be able to understand your gift. Makikilala mo kung sino ka. Dahil maliligtas ka ng Panginoon sa mga maling desisyon, sa maling pagkakakilala mo sa sarili mo. Kasi ituturo ng Panginoon sa iyo ang katotohanan. At ang halaga mo ay hindi ka magdidepende sa pananaw ng mundo o ng ibang tao because you are valuable as you are. One of the greatest illustrations of value is this, natutunan ko sa isang conference. Sabi ng speaker, kumuha siya ng 500 pesos. Sabi niya, sino may gusto ng 500 pesos? Siyempre, lahat kami na sa conference room, taas kami ng kamay. Ginawa niya, nilukot-lukot niya yung 500 pesos. Tapos yan, tanong siya, sino may gusto nitong lukot na 500 pesos? Taasan pa rin kami ng kamay. So, nung ginawa niya pa, kinuha niya yung lukot-lukot na 500 pesos. Tapos, hinataw niya sa sahig. Tapos, tinapak-tapakan niya ng maduming swelas ng kanyang sapatos. Kinuha niya yung 500 piso, tinaas niya at tinanong niya kami, kanyang mga estudyante, sino ang may gusto sa 500 pisong ito? Na halos gulagulunit at marumi na. Siyempre, nagtaasan kami ng kamay dahil hindi nagbago yung halaga. 500 pa rin yun. Kahit maganda yung anyo niya sa umpisa, maaring malutong siya, walang dumi, malinis, bago, nilukot 500 pa rin, tinapakan 500 pa rin. Yun ang halaga na nais ng Panginoon, maranasan mo, maunawaan mo tungkol sa iyo. Kung ano man ang hiyampas ng mundong ito, ano man problema ang humataw sa iyo, ang halaga mo sa mata ng Panginoon hindi nagbabago. At ang nais ng Panginoon, maligtas ka sa maling konsepto kung sino ka. Dahil ang sabi ng Panginoon, you are His masterpiece. And if you are God's masterpiece, ibig sabihin, you are at the very least master of something. You are a genius of at least one thing na meron kang gilas. Kailangan mo siyang matagpuan. Paano mo siya matatagpuan kung ang iyong buhay ay parating nakaumang sa kamunduhan? At wala kang relasyon sa Panginoon. O kung may relasyon ka man sa Panginoon, patuloy ka pa rin sa kasalanan dahil yung iyong sinasamahang maaring simbahan o mga kaibigan, hindi tumutulong sa iyo para magkaroon ka ng tamang pananaw kung sino ka sa mata ng Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon. Alam niya ang gilas mo. Alam niya ang kiliti mo. Alam niya kung saan ka mahusay. Gusto rin ng Panginoon na maligtas ka sa buhay na mediocre.
Sa buhay na walang kwenta, gusto ng Panginoon maligtas ka sa maling pagpili ng papakasalan, maling pagpili ng kaibigan, maling pagpili ng career or business. If we'd only listen to God and listen to godly people, yan ang, yan ang magagawa ng simbahan ng SNJ sa'yo. Tutulungan ka na maligtas ka sa mga maling desisyon sa kasalanan. Maliligtas ka doon sa parati mong iniisip na meron kang takot, meron kang agam-agam. You know, God wants you to be saved also from those things. Dahil ang sabi niya, ang hinanda kong buhay sa iyo, if you choose to walk in them, it is living the good life which He prearranged and made ready for us. It is the good life that God wants you to live. And when God says it is the good life, ibig sabihin, this is the best possible journey that we can take. Hindi ka magiging materyoso. Mawawala yung puot, yung galit sa buhay mo. Makakapagpatawad ka dun sa mga taong naka-offense sa'yo o sinaktan ka. O mga taong nag-bully sa'yo. 'Di ba? Maaring naputulan ka ng member o nabulag ang iyong mata. I don't know what your circumstance is. Pero pwedeng gawin ng Panginoon na ma-reverse niya yung negativity ng experience mo into making that motivational enough so that your life may be inspirational. Para pag ikaw ay pumunta sa kabilang buhay, yung naiwan mong alaala ay alaala na mahal mo yung mga tao sa kapaligiran mo. Alaala na ikaw ay nagpasakop sa Panginoon at ang mga tao, ang alaala nila sa iyo, ikaw ay isang makadiyos na individual at nais nilang maging katulad mo na nagpasakop sa Panginoon, na binigay ng glory ang Panginoon para maipamuhay yung buhay na dinisenyo ng Diyos para sa atin. Kaya nga po maraming may problema sa atin na sana'y naiwasan natin. Kaso pinili natin itong landas na to dahil ito yung gusto natin, pakiramdam natin ito yung tama. Pero pag nilapat natin sa salita ng Diyos, mali. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, may mga bagay na tingin natin ay makakabuti sa atin, ngunit ang patutunguhan nito ay kamatayan. This is what SNJ can do for you. Lead you towards salvation. G ka ba? Sama ka ba? Dahil ito ay para sa kabutihan mo at ito ay tanda ng pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Next, be your spiritual family. Marami po akong na-counsel, kabataan man sila o adulthood o advance in their age, na na-realize ko their families are not really good influence on them. And in fact, yung family nila has been the source of trauma, has been the source of pain sa buhay nila. And even now, for some na na-counsel ko, until now, their family is a source of pain. But this time around, ang SNJ po can be your spiritual family, which can be a source of love, acceptance, and unity once again. Hebrews 10:23-25. Again, stand up where you are if you can, please. Sabi po rito, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. And may the Lord add empowerment to the reading of His mighty word. Ito po ang offer ng Panginoon through our church, SMJ. Ang simbahan ng pamilya po natin, itutulak kayo na gumawa ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon, ipamahagi ang ating mga sarili na mapagsilbihan natin ng bawat isa sa pundasyon ng pag-ibig o ng agape. Ito po ay isang grupo ng mga taong nagsani puwersa, nagkaisa, naiisang pakay, taas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sundin siya upang ang mga kasapi natin sa loob ng ating simbahan mabigyan ng healing and deliverance lahat ng karanasan na hindi maganda sa ating buhay. Maalala pa rin po natin to kasi it's part of our memory. It doesn't mean that, you know, when you go through healing and deliverance on the pain, on the traumas that the family that you were with cost you, it will not, you know, leave your memory because it always be potentially embedded there.
Pero yung memories na yun, hindi ka na maaapektuhan. Hindi na siya trigger point. It is a memory that when you access it, it becomes a witness. It becomes a testimony. Sabihin mo sa mga tao, dahil sa grasya ng Panginoon, ito yung pinanggalingan ko. Ngayon, ito na ako at ito yung relasyon ko sa kanila. Nagkaroon kami ng reconciliation bilang family. Nagkaroon kami ng forgiveness. Nagkaroon kami ng opportunity na lahat kami ay magsilbi sa iisang simbahan para sa gloria ng Panginoon. And that is the family that is collectively united, bringing families, yung biological families, at peace with each other. Yan po yung isang pakay ng ating simbahan. Dahil yun po yung gusto ng Panginoon. Na lahat na pumunta sa SNJ, kung meron mang kaguluhan sa kanilang tahanan, maibalik ang pag-ibig, maibalik ang samahan, that is absolutely amazing. Nalala ko po nung ako'y lumalaki, nung simple ang buhay, dahil pagbata ka, syempre napakasimple ng pananaw mo, hindi ko maalala na may hindi magandang nangyari sa pamilya namin. Nung nagkaroon po ako ng edad na, no, nagkaroon ako ng no, malalim na pangunawa, then things became complicated because the innocence of being a child is taken away. And what happens is, when you become an adult, complexity, envy and greed comes and takes over, and it destroys the family. Sa SNJ po, walang envy, walang greed. Sa SNJ po, we are after serving each other. We are after glorifying God, and we would like to push each other to do good works for God out of the foundation of love. And if you would like, healing and deliverance, si Jesus lang ang makakapag-heal and deliverance sa iyo. At ang ating simbahan SNJ, you know, will be able to help you out. Again, if you're watching through our streaming services, please comment if you need healing and deliverance and we will get in touch with you. At kung kayo po ay nanonood sa Zoom, whoever invited you via Zoom, please get in touch with them because we are more than willing to have that conversation with you kung ikaw ay humihingi ng tulong o saklolo sa iyong karanasang hindi maganda. And the last bit is to bring you closer to God. Ang simbahan po natin, ang aim po natin ay bawat isa sa inyo magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, to be fully dependent on God, to become Christ-like. Again, wherever you are, if you are able to stand with me while we read the scriptures, great. Please do stand up with me. Colossians 3:12 to 17 NIV. May the Lord reveal yung kanyang message sa bawat isang magbabasa nito kasabay ko. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Kaya nga po sa simbahan natin, magkakaroon po ng pagtatalo, but we agree to disagree. We talk about sin, call it out. We talk about, the truth behind everyone's actions. Kaya nga po meron kaming accountability partners catch up para ma-meet up natin yung mga grupo natin so that everyone will be reminded to be compassionate, to be kind, to be humble, to be gentle, and to be patient with each other. And of course, if something happens along the way, let there be forgiveness in essence. And sabi dyan sa verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts. It is Christ who gives you peace, hindi yung church. No, it is Christ. The church will be a place that creates peace, that comes from Christ. But it is Christ who will give you peace. Kung hihingin mo to sa Panginoon. Since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father through him. And may the Lord just add revelation, naway mangusap ang salita ng Diyos sa bawat isa na nakarinig nito at nakapagbasa together with me. Napakalupit po ng nais ng Panginoon through the Church SNJ para sa iyo. Ito ay huwag kang maging dependent sa tao, but to be dependent on God. Ikaw ay maging parang si Kristo. Hindi mo kokopyahin yung ugali o yung mannerism ng mga church leaders. Hindi. If there is one
that you need to become like. It's to become like Jesus Christ. The way you think, the way you speak, and the way you act. Kaya nga po ang tinuturo dito sa ating church ay kadalasan ang sentro ay si Jesus, ang Diyos Ama, ang ating Diyos Espiritu Santo. Yun ang tinuturo natin. At hindi natin tinuturo na tayo ay magbigay ng mas mataas na respeto sa mga namumuno sa simbahan. Kailangan parati ang Diyos ang number one sa buhay natin. Kaya nga po napaka-importante ang devotion sa ating simbahan. We continually talk about, accountability partners catch-up. Meron pa kami mga metrics niyan. Nagagawa niyo ba yung inyong daily devotion, prayer, intercession, meditation, obedience to the word? Tinatrack po natin yan because that is the one thing that will bring you closer to God. At ang emphasis namin is to receive, acknowledge, and value the love of God so that you may love God back. That is the first and greatest commandment, to love God with all of your heart, soul, mind, and strength. Because pag ginawa po natin yan, sinunod po natin ang salita ng Diyos. Remember, nire-reiterate lang ng simbahan natin, ng leadership, ng mga disciples, ang salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ay nagmula sa Panginoon. What we tell you comes from God. We neither add or subtract from it. And if you would follow the greatest commandment, it will make your lives top-notch. Ito po yung pinaka-centerpiece ng buhay ng bawat isa sa atin. So I hope maintindihan niyo po. Finding help in your journey in faith. Ano nga ba ang maitutulong ng SNJ sa inyo? Nasabi ko po sa inyo today. And so, sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, and you would like to find that beautiful experience of salvation, I would like to ask you right now, just to experience it with us today. So, ang unang gagawin mo, I would like you to bow down your head and close your eyes. And I would like you, hallelujah, hallelujah, just to, come before Jesus. Isip mo siya sa oras na ito because this is very important. This is the most important decision that you are to make sa buhay mo, to receive Christ as Lord and Savior. Sa first step, hihingi mo ng tawad ng kasalanang naalala mo. Lahat ng mga kasalanang naalala mo, ask for forgiveness. Hindi mo kailangan maalala lahat ng mga kasalanan mo. Ang importante, meron kang pusong handang magbago, handang magpasakop sa Panginoon. Hallelujah. Pangalawang step, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay magkaligtasan. Siya ang dahilan kung bakit magiging maganda ang ating buhay dito at tayo ay pupunta sa kalangitan pag namatay tayo physically. Because that is what the cross of Calvary has done. And He died on the cross. He suffered for us. He took the sins and iniquities of the world so that the wrath of God will be upon Him, not upon us who accepted Him as Lord and Savior. Step number 3, the most important step of all. Huwag mo kakalimutan to. You have to repeat this prayer after me. Kailangan mo itong ulitin. Kailangan mo siyang i-verbalize. Kailangan mo sabihin ito. Sapat na marinig mo ang sarili mong nagsasalita. Repeat after me this prayer. Jesus, manahan ka po sa aking buhay. Kayo po ang aking Diyos at tagapagligtas mula sa araw na ito. Nais ko po na baguhin niyo ko. Nais ko pong maging kasapi sa isang simbahan na kayo ang itinataas, na kayo ang sinasamba. At sa simbahan na ako ay matuturuan na maging malapit at makapagpasakop sa iyo. Amen. Amen. Pwede ka nang dumilat. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso, mararanasan mo ang pagbabago dahil ang pagbabago ang confirmation. That is the evidence na ikaw ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Amen. I would like to pray para sa ating mga kapatiran sa oras na ito. Kung nakakalimutan mo na ang iyong simbahan, mapa-SNJ man yan o hindi, huwag mong kakalimutan, malaki ang tulong ng simbahan sa iyo. At kung naranasan mo na ang tulong ng simbahan sa iyo, huwag mong kakalimutan na sambahin ng Panginoon sa simbahan na yan
sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos. Hallelujah. So come on today, church. Why don't you lift up your hands and surrender to the Lord? Kung nakalimutan mo na magpasakop sa Kanya, kung ikaw ay naging pasaway, kung ikaw ay hindi nagpe-pray, nagde-devotion, hindi kaya nagbabasa ng Word of God 100%, and you have started to sin in your life, you start to entertain doubts, anxieties, hindi ka makatulog, hindi mo maintindihan ang gagawin mo. There's so much confusion. You have entertained so much hurt. The Lord wants you to be saved from them, because according to Ephesians 2, verse 10, He wants you to live the good life because you are His masterpiece. And the church, remember, has no judgment towards you. Hallelujah. Pwede mo na ibaba ang kamay mo. And right now, just receive the healing and deliverance of God. And I pray that you might find the grace so that you may be able to come back to Him. And this time around, when you come back to Him, you come back to Him energized. And you will never go back to sin. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras at pagkakataon na ito. Dakila kang Diyos, mapagmahal ka sa lahat. At ang hiling namin, baguhin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-SNJ. At kausapin niyo po, Panginoon, lahat ng mga Kristiyano nanood ng mensaheng ito. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.